Good morning guys. Ayan na naman ang yelo namin sa harap. Kapal na naman eh. Pero nalulusaw sa mismong kalsada. Kasi hindi naman siya ganun kalamig. Kaya lang yan ang kapal na naman ng yelo. Non-stop pa yan. Nawala nga yung malakas na hangin. Makapal na snow naman ang pumalit. Puti. Saan ang misyon? Abas kami kasi sabi ko ayoko magluto today. Hindi, mag-ano sana Bili na lang kami. Parehistro. Parehistro, nawala sa loob ko na 2 years pala yung Binabayaran na. binayaran ko. Kasi nag-send sa akin yung isang register na pupunta namin na pa-expire na nga daw. Yung rehistro, time to ano na, renew. Pagtingin ko 2027 pa. Sabi ko, wala, next year pa pala ang renewal namin. Pero buti na lang din, na-check ko kasi hindi ko pala napalit yung bago. Kaya ayun, sabi ko, bili na lang tayo ng makakain. Dapat magka-Costco. Eh, ayaw naman lang ng pagkain sa Costco. Suya. Nasuya siya. Sabi ko, hanap tayo sa may Pomay na lang, doon sa may, Vietnamese restaurant na pinupunta namin, yung grilled pork nila, masarap yun eh. Yun, punta kami doon. Pero magano muna kami. Paises, bibili siya ng almond leaves. Dito na kami sa Pomay. Galing na kami ng Paises. Dalawang restaurant na masarap. Kain na kami rito, tapos dala na lang namin yung dalawa. Ito talaga naman late nagigising. Kamin? Kami. Mga maraming tao. Oo nga. Oh my. Merong grupo doon. Lagi natin pwesto to, dira. So, kumain dito. Sakit sa mata nung liwa ng sinag eh, no? Hindi, okay lang. Parang makatalino. Pang-up, ano ata. Ayun, oh. Na-miss namin yan. Sarap to eh. Ito? Shredded pork. Shredded pork. Sarap nga eh. Tapos nagtugaw na lang kami para sa dalawa. So, ito. Tugo ko na ba? Oo. Planace ko na yung order para... Dalawa to dati, di ba? Yeah. Ano na dir, nagmahal na eh. Pero yung price nila ganun pa rin. Halos. Nagmahal ng konti. Almost 15 lang to. Isang order. Yun, sold na. Busog. Sarap eh, ang lambot ng karne. Manipis kasi hiwa. Ang dami ng kanin kasi. Yun lang dami. Ayan oh. Naging hapunan. Nagkaano na bibili daw siya ng Jollibee manlilibre. Kaso hapunan na, mag-aalas 8 na. Pero okay lang din yan pa, hindi na ako nagluto ng hapunan. Thank you sa libre. Ayun o. Si Boss Jonas. Kangina kami ng libre lunch. Ayaw nga no. Siya naman ngayon. Ayan, kain tayo. Sarap ng Jollibee. Alam mo kasi yung nanalo Sa mga libre yan. yun. Ikaw. Bakit ako? Hindi ka nagluto eh. Ako bakit? Natural naman yan. May sa pahinga, lalo ngayon. Panalo naman kayo. Nanalo. Yan. Magandang gabi guys. Hindi na kami nakapag-vlog kahapon. Puro nood. Nood. Sinulit ang day off eh. Nakaidlip. Nood uli. Pagising. Ganun talaga. Kain. Ano kaya sa mga kain, nood, pahinga. Sarap nga eh. Which is good. Para, pambawi-bawi. Kahit Ngayon, pa paano, okay na rin pakaramdam ko. Medyo makati pa rin nilalamunan, pero mas okay na. Last day na ng day off. Siya pumasok na Mas kanina. na okay na. Busy kami dahil cruise week kami. May cruise week. Parang nagko-cruise sila. Ganun. Yung pagkain special. Para sa nasa cruise. May happy hour, tapos special yung appetizer. Although, lagi naman ganun sila. Pero, kumbaga yun, yung mga Caribbean style ng pagkain. Di mga special talaga. Order ng mga masasarap na ingredients. Oo, talaga may mga lobster tail kami, mahi-mahi. So, ganun talaga. Kaya busy hanggang Sabado nga. Di ba Sabado open house pa kami? Ngayon naman
nag-snow lang buong maghapon. Snow, ulan, 3 snow. days na yan, nag-snow. Friday, hangin, todo hangin. Sabay, nung gabi snow, magdamag na yun. Hanggang Daming kanina. nasira na ano, ng mga Sidings. sidings. Oh. May mga tinangay din ng mga ano yung mga shingles na part ng bubong. Kaya nga kahapon, after namin bumili ng pagkain sa labas, kumain kami, di ba, sa Chinek labas. namin. Nikutan namin ng bahay just to make sure lang ba. Buti na lang kasi gagagawa lang lahat ng ano, sidings tsaka nung roof namin. Wala naman na damage. Sobrang lakas. May mga tumbahan ng puno Ayun. Talagang nakakaano yung weather dito minsan Tapos, Di mawari. ngina nga, nanonood lang ng ano, cellphone lang, ganyan, YouTube. Solo niya umalis pa yung mga bata. Nakakita ko yung siyempre, mga kababayan natin na Pilipino na TFW sa dito. Siyempre, sa hangad din nila na magkaroon ng extra income or bukod sa extra income is memories, di ba? Memories na nagstay sila dito sa Canada at saka yung journey nila from Philippines to Canada. So, nagba-vlog din sila, di ba? Lahat naman tayo, entitled naman tayo na di ba? Mag-vlog. Tsaka mga nagre-reel sila. Yung post ba ng mga short Yung mga short reels. video. Usually nga, marami talaga sa Facebook Mm. So, nagpapas maano yung mga ano nila, yung mga reels nila, mga feeds dumadaan. nila, dumadaan din, nakikita namin. Kahit hindi namin sila friend or hindi pinapollow, syempre sinasuggest ng meta Kasi yun. nagbablog kami. So, Nagbablog, lumalabas namin. So, nakikita namin yung mga journey din ng mga iba. Napapanood mo rin, di ba? Yun, magkasamang palad. Marami doon sa mga napapanood namin is yung journey nila pa uwi. Marami ngayon itong taon na to. Ang daming Ang nagpo-post ng dami mga talaga. paalam na Canada. Hindi naman doon sa clickbait, pero totoo Kasi umuwi na sila talaga Hindi. Kasi pinapakita talaga na meron pa nga nagta-travel na sila pa uwi ng Pinas, diba? Pauwi ng Pinas. Yung iba, namamasyal na, sinusulit na talaga. Yung iba nga sa community ng Calgary, di ba, may pauwi na. Parang nangihingi na lang ng kung ano pwedeng maipasalubong o maiuwi sa Pilipinas. Nakakalungkot lang kasi, syempre, marami ka ng sinugal na bukod sa pera, sa oras. Yung panahon Tapos ang masama pa nung kasama mo yung family. Family mo, kasama mo. Syempre, Syempre, yung- lahat lalo na yung mga bata, na-adjust na dito. Kung ilang taon na kayo nandito sa Canada. Pero yung isang nakita ko doon, sabi nga nila, buti na lang na-prepare nila yung sarili nila. Na alam nila, 50-50 yung papel nila. So, kung dumating man yun, mas ina-expect nila na hindi siya ma-approve. Kaya siguro, parang tanggap na daw nila. Tinanggap na lang nila. Pero syempre, mahirap pa rin yun. Sabihin mo na mabigat pa tanggap rin. mo, pero yung kalooban mo nun, mabigat. Hindi talaga Kasi alam mo kaya ka pumunta rito, nangarap ka na magkaroon kayo ng buhay ng family mo rito ng Nakakalungkot lang. Tapos syempre, unti-unti yung binubuo yung pangarap nyo. Nakapagsimula na sila rito. Yung iba lumalaban pa kasi lumilipat ng ibang probinsya. Nagbabakasali sa mga maliliit na town na may makakapagbigay sa kanila ng mga papel, di ba? At saka mahirap kasi 3 months after nung refusal, may 3 months, may 90 days silang binibigay na kung anong gusto nyo gawin in 90 days na yun. So siguro the best nun, umuwi man, pero kailangan nyo talaga umuwi. The best nun, maghanap kayo na mapapasahan nyo ng papel, application, May na chance pa rin. nagpa-process before kayo umuwi. Pero talagang gaya nga nasabi namin huling Marami kasi much better umuwi. Hindi lang naman kasi Pilipino yung nagkakaganyan. Maraming Indiano. May nag-comment nga doon, nabasa ko, sabi niya, bakit ganon? Buti pa ang Pilipino, pagka refuse ang papel, umuwi. Kumbaga tinatanggap. Pero ba't daw yung isang lahi nga na Mga mention, Indiano. mga nagrarally pa. Nagrarally pa sila, ganyan. Good enough to work, good enough to stay. Sinasabi pa nilang ganyan. Nagbayad na raw sila ng tax. Nagbayad na raw sila ng tax. So, parang, soliro yung tax nila, di ba? Parang ganun. Kalokohan naman yun Dapat kasi. daw nila pinagbabayad ng tax kapag ka ganun. Para daw, Actually, ganun yung kasama ko na Iranian Pag sweldo niya,
Taka Chinek siya. niya kaagad. Sabi niya, bakit ako kailangan magbayad ng mga tax na ganito? Bakit daw siya kailangan magbayad? Eh sabi ko, nagtatrabaho ka dito, natural, yung gobyerno, kukuha sa'yo ng, ng tax. Hmm. Dahil, hindi, nagtatrabaho na rin kasi ako doon sa, may part-time daw siya. Kinukuha lang din daw siya ng tax. Eh syempre, Normal. iba yung kakong company yun. Kasi ba, pag hindi ka sanay sa tax dito, syempre hindi mo i-expect na ganun ang kadami at saka ganun kalaki yung binabawas sa sahod. Hindi, tsaka medyo, Pero parte yun eh. medyo magulang din yun. Yung, may mga nag-guide sa kanila na mga makapang, Yung loophole. Hindi mga kasi loophole. mahihirapan Kasi, yun kasi ano yun eh. yung kalahi niya, pinasok siya doon sa amin. So, nung nakapasok na siya, di syempre, medyo okay yung sweldo. Yung asawa niya, pinasok doon sa airport. Yeah. So, di okay din yung sweldo. Nag-apply pa sila ng subsidy doon sa tinitira nila. Kasi daw low income sila. So, yung gobyerno yung magbabayad ng kalahati ng renta. Hindi Ang siguro lupit ganun nga yun. eh. Hindi, Sobrang sabi ano. niya, ganun daw eh. Sabi ko, ang lupit Wala naman siguro nun, bakit ganun. May ganun? subsidy ka makuha pero hindi kalahati. Eh, yun ang sinabi niya, pero hindi ko alam kung anong agreement nila ron. Unless meron silang mga, yun nga, loophole na... Tapos may nakukuha pa siya sa, nag-apply sila sa, ano ba yun, yung food bank. Yeah. Kaya may supply sila lagi daw sa food bank, dalawa lang naman daw sila. Eh sabi ko, kayo, wala kayo. Pwede lang gawin yun kasi bagong dating sila. Pero once na nag-file na sila ng tax, wala lahat yun. Mawawala lahat yun. Mawawala Kasi lahat makikita. yun, oo. Kasi makikita Makikita na na yung dalawa income sila, nila eh. hindi sila low income. Ang low income kasi merong certain lang sahod eh. Kung part-time ka lang, tapos minimum Or may dahil. mga anak kayo, isa lang tatrabaho, isa nasa bahay, yun. Pero yung gaya niyan, dalawa kayong full-time, mayroon pa siyang part-time, di ba? Dami reklamo noon. Kasi yung sa kotse niya rin, ginawa raw nila yung nadala nilang pera mula sa Iran. Yun ang pinamili umalis- nila. Binili nila ng cash. 15,000 yung Camry na luma. Ah, Ang laki nung ano niya raw. Bakit daw ang laki? Magaling naman daw siya mag-drive. Ang laki nung ano niya. Insurance. Insurance. Parang 500 mahigit. yun ang mahirap dito. Pag ano ka, kahit sabi mong driver ka na, Driver- sa bagay, kung meron ka naman ng abstract na ipapakita sa kanila, mababawasan. Pero iba pa rin yung dito ka na ng matagal. Dahil yung sa atin, bumaba ng bumaba, di ba? Ah. Lalo't pag wala kang huli. Wala kang huli, yung record mo. Lalo ngayon, sobrang taas ng mga insurance. Yun yung mga, yun yung mga ginagawa nila para makalusot sa mga loophole dito Yun ang sa nila, kaibahan sa mga Pilipino. Mga Mga Pilipino Pilipino, kasi pumapatas eh. pumapatas. patas tayo sa laban eh. Magtatanong, pero pag naintindihan naman natin, No. okay lang, di ba? Kasi pinaliwanag mo na sa'yo eh. Sa kanila, hindi pa rin. Nagsasalita nga yung visor namin eh. Hindi pa tapos magsalita, sumasagot na siya. Bakit ganun eh? Ganyan. Paliwanag Eh, siya dapat ano. punta ka na lang sa opisina. Tanungin mo yung HR. Pag ako, sabi ganun. Paliwanag niya doon sa sa CRA. Pag nakita ng CRA na ganun karami, niya, yari siya. May part-time pa. Sabi nga namin ni Po, bakit ba sa inyo ba, Sabi niya, halos wala namang tax sa amin. Bakit pumunta ka pa rito? Ay, alam mo naman malaki yung tax dito. Oo, tsaka parte yun eh. Kamot siya sa ulo eh. Kasi syempre, kung gusto mo yung buhay niyo doon sa bansa niyo, Ay, tapos di ka pupunta alis, ka diba? rito, di ba? Bakit pupunta ka dito? Ganun lang yun. Kahit yung mga nagrarally ng mga estudyante, pinipilit nila na yung kultura nila i-apply dito. Nagtatayo sila ng mga sarili-sarili nilang mga simbahan, di ba? Oo. Pinapayagan naman sila ng Canada. Kaya lang, syempre, Matuto kang mag-adjust pa rin. matuto ka doon sa batas ng bansa. Hindi lang sa Canada, kundi doon sa bansa na tinitiran mo. Ganun lang. Lalo yun, di ba? gaya nun, mga hindi ka pa naman PR, hindi ka pa citizen. Yung mga Pilipino. Sumabay ka talaga, Pilipino. Ang daming umuwi, pero wala kang marinig na, ang maririnig mo pa, kagaya ng mag-asawang napanood ko, maraming salamat Canada sa 5 taon o 3 taon mong binigay sa amin Sa na opportunity. na nakita namin ang ganda ng Canada. Nagkaroon kami ng trabaho dito, pero sa huli is uwi na lang kami kasi hindi nga sila nabigyan ng Kailangan positive ka kasi, yun nga, sabi nga namin,
Merong something na darating siguro, kaya hindi dito pinalad. Tsaka hindi naman lahat kasi talaga papala rin na kagaya ng Lalo sabi. sa nangyayari ngayon, di ba? Dahil nga, sobrang dami ng pumapasok na immigrant. So, kailangan nilang medyo i-balance. ah, Kaya kung eh, pumunta ka rito, medyo dapat isip mo muna na 50-50. sabi nga sa Pilipinas kasabihan na yung swerte ni Juan, hindi magiging swerte ni Pedro. Parang ganun. Kanya-kanya tayo ng buhay. Ng diskarte. Minsan nga, makita mo, kararating lang ito, ang ganda kagad ng trabaho. Siyempre, hindi mo naman pwedeng Iba-iba diktahan, di ba? Meron dumarating dito kasi marami ng pera sa Pilipinas or meron ng mga experience sa ibang bansa. Pinapalad pagdating dito, makahanap ng magandang trabaho Meron naman, or afford nila na habang isa nagtatrabaho, isa nag-aaral. Alam mo yun, yung mga ganun meron bagay. naman mga matataas ang katungkulan sa Pilipinas or mga blue collar job pagdating dito, hindi makakuha ang mga landing ng magandang trabaho. So, iba-iba. Hindi natin kapalaran mo talaga di ba? Iba-iba yun eh. Unless nandito ka na ng ilang taon, nasa sa'yo na kung anong gusto mong gawin. Pero hanggat wala pa namang papel talaga na status, medyo mahirap yun. Mahirap talaga, lalo pa sa mga nangyayari ngayon. Ekonomiya, bukod sa ekonomiya, sa international, Yeah. mga gera-gera na yan. Mas mahirap na, mas lalo pang pinapahirap. Ang maganda ang Canada namimigay pa ng pera sa Grabe nagbigay nga. ng 120 million sa Sudan, magbibigay sa mga naging refugee sa Iran tsaka Lebanon na mga refugee, bibigyan na ng 3,000. Tapos 1,500 sa mga Doon na nga sa tumutulong sila, pero sana i-priority nila yung mga senior. Kawawa yung mga senior talaga. yung mga matatagal na kumbaga nandito, di ba? Bigyan nila opportunity na makapagtrabaho, lalo na yung mga kabataan. Kaya unti-unti naman nakikita mo, may nagbabago. Pagbabago rin naman. Kaya lang yun nga. Takes time talaga bago yun, bago masaayos ang ng immigration. Politika, alam niyo naman politika. Kahit sa Pilipinas, di ba? Mahaba yan. Pag politika, mahabang usapin. yan. Sabi nga, di ba? Huwag pag-usapan ng Sabi nga politika. ng mga kainuman ko sa Pilipinas, mag-uumpisa tayo, walang mag-uusap tungkol sa politika at sa relihiyon. Pag yung kasi mahaba, syempre, iba-iba yan ng paniniwala. Nandito tayo para magsaya, hindi para Totoo naman yun. magtalo dahil kanya-kanya tayo ng ng opinion, kumbaga. Iba-iba ng pag-iisip, iba-iba ng opinion. Hindi mo Gaya pwedeng nga niya, diktahan. sa mga umuwi nga lang sa Pilipinas, di ba? Yung iba na ibang lahi, nagrarally. Pero mga Pilipino, wala kang makita nagrarally dahil doon. Mabigat sa kalooban. Mabigat, pero tinatanggap nila. Tinatanggap na lang. Kasi alam nila na darating din yung point na pwede sila mag-migrate or mag-apply sa ibang bansa. Na malinis yung record Malinis nila. yung record mo. Or either pwede silang makabalik uli ng Canada ng ibang pathway or possible na landed immigrant na pagdating landed dito. na. Maraming opportunity, kumbaga Huwag nyo lang ano pangalan ito, sara yung mga opportunity nyo, merong pandarating yan. lalo, limbawa dito na kayo galing, may mga experience na kayo. Kayang-kaya nyo na yun kahit saan. Ganun talaga ang buhay. Basta laban lang. Laban. Nakakatuwa lang din yung makikita mo na yung iba positive talaga na natatanggap nila. So, sa mga nag-a-apply pa, good luck at lakasan lang ang loob. Pag tayong tutulad sa mga ibang lahi, kagaya nga nung nabalitaan namin nandaya pa. Oo, Na-PR nagdaya, na siya. nandali. Na-PR na, kaso na-discover. Na-discover yung pandaraan. Darating talaga yun. Kasi minsan may random na match-check talaga. Mahirap yun. Kaya to begin with, kailangan malinis talaga. Huwag mo nang kung ano nung pasikot-sikot. Ay, nako. Yun lang naman. Kami malapit na rin magpahinga. Pasok na naman bukas. Malamig pa rin. Sana naman itong next week, medyo uminit-init na. Minute na. Kasi grabe na yung nakakasuya na yung lamig. Tsaka yung pakiramdam mo, minsan nuubuhin ka, minsan. Kaya inubo kasi init-lamig. Hindi mo malaman. Yung jacket, tinago ko nakaraan.
Ba, Lamig. Labas na naman lahat ng jacket, ha? Sabi ko, wala talaga. Antayin na natin ka ako na may long weekend kasi doon minsan pa rin yun eh. Meron pa rin. May May bigla ang snow yun. pa rin yun eh. Pero yung mga hoodie namin na pangkaraniwan, yung medyo Maninipis. pwedeng hindi negative. Ah, Nandiyan pa rin yan. Nasa labas pa. correct. So yun lang naman guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye!